Hi everyone. Our topic for today is katapatan or faithfulness. Please open our Bible to Second Kings 12 verse 15. That's Second Kings 12 verse 15. Yan. So I'll show you also. Yeah, there. Yan. No accounting was required from the construction supervisors because they were honest and faithful workers. Yan. So, yun. Sa Tagalog siguro, 'pag tinagalog natin walang pagbibilang 'no, yung kailangan mula sa yung construction supervisor. Dahil sila ay tapat at, mga tapat na manggagawa, 'yan. So, wala siyang continuous verse, so yun lang. Pero we could add siguro na sabihin yung ano, ah, kasi katapatan ang topic, eh, faithfulness, 'no? So dito may sinulat na na kung ang lahat ng tao ay magsasagawa ng integridad sa kanilang mga pakikitungo, hindi na natin kailangan ng isang legal na sistema. Ang isang nakasulat na kasunduan ay isang panangalang sa isang lipunan kung saan ang integridad ay hindi na ibinibigay. Kumbaga dito sa atin daw ngayon sa society natin, hindi na given yung ganon, no? Sa katotohanan, ang integridad ng dalawang partido ay dapat ang tunay na kontrata sa isang kasunduan. Meaning kung yari may gusto kayong pag mag-joint sa kasunduan nyo, kailangan faithful talaga parehas or may katapatan, no? So, ang integridad ng dalawang partido ay dapat ang tunay na kontrata ng isang kasunduan. Yan, yung integrity natin. Kasi, yun nga, nowadays wala na daw integrity ang mga tao, kaya ganyan ang nangyayari. Ang isang taong may ganap na katapatan o integridad ay hindi lalabag sa isang kasunduan. So, hindi siya gagawa ng any reason para hindi niya tuparin kung ano yung napagkasundaan. Pirmahan o hindi man ito pirmahan. Kumbaga, kung may kasunduan kayo, may pirmahan man o wala, dapat kung may integrity, susunod talaga. So, pag-isipan mo, ano ang uri ng reputasyon ang itinatayo mo sa iba? Ano yung binibuild daw natin na relationship with other people? Papasok ka ba sa isang pakikitungo sa iyo na at hindi na kailangan ng nilagdaang mga legal na papel? Yan. Kasi nowadays, kailangan kahit na sinabi lang or um, kahit na sinabi niya lang, kailangan talaga may signature, may pirmahan. Yan. Kasi hindi na nga ngayon valid na na may integrity yung mga tao. Kaya nga nagkaroon ng legal system, eh, kasi hindi natutupad yung mga napagkakasunduan, kaya nagkakaroon tayo ng legal system. So, English natin yun, i-translate natin kasi baka yung mga ibang nakikinig hindi maintindihan yung Tagalog, no? If all people practice integrity in their dealings, we would have no more need of the legal system. A written agreement is a safeguard in our society where integrity is no longer a given. In reality, the integrity of two parties should be the true contract in the agreement. A person of complete faithfulness or integrity will not break any agreement, signed or unsigned, na pirmahan o hindi, no? Think about it. What kind of reputation are you building with others? Would others enter a deal with you and feel no need for a signed legal papers? Yun ang tanong. So, pag-isipan daw maigi. Hindi lahat ng sorry, hindi lahat ng tao ikaw halimbawa meron kang gustong bilhin na na
property. Hindi naman pwede na ano lang sa yung pag-uusap nyo lang magkakaunawaan ano na legal na yon. In our system nga kailangan hindi lang dahil sa pag-uusap, kailangan din na mag-sign tayo ng documents, no? Hindi naman pwede yung meron tayong pinagkakasunduan tapos puro salita lang. Walang written na na pagkakasunduan. And also, we try to yung sundin kung ano yung napagkasunduan as much as possible. Yan. Sometimes we're thinking of ways na akala natin okay na yan kasi kaibigan ko naman yan o matagal ko nang kakilala o barkada ni Papa yan o ni Mama, ganon. Tapos hindi na natin naiisip yung legal sanction ng bawat ginagawa natin. Sometimes we have to also think na kailangan siguro ilagay natin to sa papel, ganyan. Kailangan siguro humarap kayo sa sa barangay or sa attorney kung ano man yung napagkakasunduan nyo para meron kayong mas maayos na pag-uusap. And yun nga, since yung topic natin is about faithfulness, we try to also abide kahit na mahirap, kahit na masakit, o kahit na you have to also abide kung ano yung napagkasunduan. No? Learn to forgive others from what they have done. Ang hirap nun, kasi minsan, dinidikdik ka na yung pagkatao mo, niyuyurakan na, sinisira na, dinidevalue ka, kumbaga. Pinapagwalang halaga ka. Pero kung sa kanila naman mangyari, hindi natin alam kung anong reaction, di ba? Pero as much as possible, pag tayo, we're teaching others to be more like Christ. So, we have to also do what we think na best para sa atin, sa mga kapatid natin, sa brothers and sisters natin. 'Di ba? Sabi nga sa Psalms 133, masarap mamuhay ng harmoniously with your brothers. Yan. Mas natutuwa, mas kinugulod tayo ng Panginoon. Tama ba yung Tagalog ko? Basta mas natutuwa sa atin yung Panginoon if we know how to let go and forgive yung mga nakatunggawa ng hindi maganda sa atin. Yan. And eventually, if we learn how to let go and forgive them, syempre, hindi naman tayo kakalimutan din ni Papa God sa mga mistakes or sins natin, 'di ba? Yan, always ask for forgiveness. Mas maganda 'yon. And also, try not to do the same mistakes na nagawa na natin. Kung ano mga kasalanan natin na nagawa, wag na nating ulitin kasi hindi naman nakakatulong kung alam nating masama, 'di ba? So, wag niyo ding hayaan na mawala yung yung passion niyo kay Christ o yung pag-aaral niyo sa salita niya. Lalo na yung mga matatagal na Kristiyano o mga nananampalataya sa Panginoon. Kahit ano pa mang religion ninyo. Kung ngayon kasi nowadays napapansin ko parang yung mga tao parang hindi na sila ganoon ka nalalapit sa Panginoon. Parang nga na feeling ko na yung mga dating Christians o kasi kami Christians, no? So yun ang nasasabi ko. Pero yung mga dating malalapit sa Panginoon, kahit hindi Christians, yung mga dating nalalapit sa Panginoon, parang minsan napapalayo sila. Parang wag po kayong tamarin sa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit sa pag-aaral ng salita niya. Pilitin po natin na na araw-araw magbasa pa rin ng Bible. Magdasal po tayo lagi sa Panginoon na bigyan po tayo ng discernment at wisdom sa mga ating gagawin. At huwag po tayong mapanghihinaan ng loob na tumulong sa mga kapwa po natin.
huwag niyo pong isipin na ang mga pagsubok na yan hindi niyo kaya. Lahat po yan binibigay sa atin kasi alam ng Panginoon na kaya po natin. Huwag po tayong basta-basta na lang bibigay. And pilitin pa rin po natin na mga dating nagbabasa ng Biblia, pilitin pa rin po magbasa ng Biblia. Sayang naman po, hindi naman porket matanda na kayo, ayaw nyo na magbasa ng Biblia. Diba? Find time pa rin na makapagbasa kayo ng Biblia. Tapos aralin yung salita niya at ma-share din po sa mga taong mas nangangailangan. Ako, it's not everyday na nakakapag-vlog ako, pero I'll try my best na makapag-vlog ulit ng tuloy-tuloy para makapagbigay ng guidance. And sa mga gustong makinig, matulungan natin kahit paano. Na huwag po silang malugmok sa kinalalagyan nila ngayon. So, eto po, hindi ko napapahabain. Gusto ko lang na baka natutulog kayo, magising kayo, magdasal tayo sa Panginoon, mahalin natin ang Panginoon, ang ating mga kapatid. Pagdasal din po natin ang ating ang bayan kasi 'di ba sa ibang bansa nagkakagulo, nagkakagera ganyan. So, iyon na magka-peace sa mundo, hindi lang sa atin sa Pilipinas, no po. Sana maayos na nila yung mga gulo-gulo na yan. Although nasa Bible din kasi yan so nangyayari na talaga. Sa end times na talaga tayo. Kaya nga po, huwag niyo pong hahayaan na yung chance niyo ngayon na sambahin ng Panginoon, na bumalik loob kayo sa Panginoon. Gawin na natin. Huwag na po natin hayaan na namumuhay tayo sa sarili nating will. Diba po? Mas maganda pa rin po na yung will ni God yung masusunod sa ating buhay. So, let's pray. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sabi nga po sa Isaiah 38 verse 16 to 17 says that, Lord, by such things people live and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffered such anguish. In your love, you have kept me from the pit of destruction. You put all my sins behind your back. Lord, please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. You are a great healer. Send forth your word and heal every wearied heart. Psalms 34 verse 9 says that the righteous person may have many troubles, but the Lord deliver him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every wearied heart. Sundan niyo po ako kung nandyan pa po kayo. Ama, humihingi po ako ng tawad. Sige, sundan niyo po ako. Sa lahat ng kasalanan ko, hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Kung sinundan niyo po yung prayer ko, thank you po. At ang healing po, mapunta rin po sa inyo. Ang kagalingan ng ating binibigay na ating biyaya na binibigay na ating Panginoon. Tapos, sana po makapag-subscribe po pala kayo sa channel kasi kakaunti pa lang yung ating subscriber at para po madagdagan at second po, yung ma-share nyo po tong video natin sa mga tao po nangangailangan ng prayers, ng kagalingan, yan po. Kailangan lang po natin maniwala para po talagang matanggap po natin yung biyayang ibinibigay ni Lord, no po. And till our next video, so sa uulitin. Sige po.